Papa, si Auntie Huang na dapat mong makilala sa blind date. Naghihintay siya sa table 5 na Crane Leaf Tea House. Sa matchmaking corner, huwag mong kalimutan. Medyo matanda na siya, pero hindi pa siya nagpakasal. Kailangan mong seryosohin ito. Siya ba talaga ang dapat kung makilala sa blind date? Kumusta? Ako si Wang Zigo. Nagde-deliver ako ng pagkain. Kumikita ako ng US$60,000 kada taon. Nakapangalan sa anak kong babae ang apartment. Wala akong kotse. Ako si Chen Yufei. 42 taong gulang na ako. May sarili akong kumpanya. May kotse, bahay at black card ako. Ang yaman niya. Bakit pa siya sumama sa blind date? 5,000 lang ang sinasahod ko kada buwan. Pero maibibigay ko lahat ng iyon sa'yo. May konting ayuda pa ako buwan-buwan. At ang anak kong, babaeng tumutulong din sa akin. Sapat na para mabuhay. Bakit ka tumatawa? Kasi mali ang napuntahan mo. Hindi. Hindi ba ito table 5 ng Crane Leaf Tea House? Ito ang table 5 ng Crane Leaf Tea House. Pero itong lugar na, ito ay para lang sa mga miyembro. Mali ang napuntahan mo. Ang hinahanap mong lugar ay yung Crane Leaf Tea House sa kabila. Walang membership policy doon. Pasensya na. Pasensya na sa abala. Pasensya na sa abala. Sandali lang. Huwag mong kalimutan ang sombrero. Ay. Salamat. O nga pala, mas maganda ka sana. Kung wala yang bandana mo. Sa totoo lang, mas maganda nga kapag walang bandana. Pasensya na sa paghintay. Humihingi ako ng tawad. Ako si Wang Zigo, 45 taong gulang na ako. Ang taas pala ng tingin mo sa sarili. Pinaghintay mo ako ng ganito katagal, sa ganyang ugali mo. Akala mo makakahanap ka ng partner. Sa totoo lang, nangangarap ka lang. Kumikita ako ng US$60,000 kada taon. Nagde-deliver ako ng pagkain. Mabibigay ko lahat sa'yo, teka. Saan galing yang mabahong amoy? Ay, ikaw pala. Nako. 60,000 kada taon. Sapat ba yan para sa kabaong mo? Gusto mo akong maging partner, parang palakang nangangarap, kumain ng karne ng sisna. Hindi pa nga tayo nag-uusap. Bakit ka alis agad? Huwag mo akong hawakan, nang maruruming kamay mo, palamunin kang walang kwenta. Gusto mong magka-love life sa edad mo, nako. Sandali lang. Kuya. Pasensya na po, 18,000 pong piso ang babayaran, cash o card po. Teka. Wala naman akong kinain. Kung hindi kayo magbabayad, tatawag ako ng pulis. CJ. Magbabayad ako. Papa, ano na nangyayari sa'yo? Alam mo ba kung gaano ako ka-effort para lang mapapayag si Tita Huang na pumayag sa date na ito? Bakit mo na naman sinira ito? Bakit ang hirap-hirap maghanap ng mapapangasawa mo? Kasalanan ko lahat ito. Hindi ako nakapag-ipon ng totoong pera sa buhay ko. Kaya ganito ang trato nila sa akin. At laging nag-aalala si Lingling. Takot siyang mag-isa ako sa pagtanda. May kailangan po ba kayo? Kayo po ba si Iwang Zigo? Opo, ako nga po yun. Ako ang punong kawani ng pamilyang Chen. Si Chen Yishan po mula sa lungsod ng Longdu. Nais kayong makilala ng aming binibining Chen. Binibining Chen? Sino po yon? Siya ang pinakamayamang babae sa Longdu. Ang batang presidente ng Chen Group, si Chen Yuhan. Yi Wang, tuloy po kayo. Tiyo, naalala niyo pa ba ako? Ah, ikaw pala. Kaya pala ginawa mo ang lahat. Para lang hanapin ako. Anong ginagawa ninyo? Huwag kayong gagalaw. Umatras kayo. Tinawagan ko na ang pulis. Umalis kayo. Lumabas kayo. Tiyo, kung hindi dahil sa inyo noon, nasa malaking problema na sana ako, hindi ko makakalimutan ang tulong ni. Maupo po kayo. CJ. Noong araw na yon, nandoon lang ako noong panahong iyon, walang anuman talaga yon. Tiyo,
Ano sa palagay ninyo, sa pribadong club na ito? Ang pribadong club ng pamilyang Chen. Ito ang pinakaprestihiyosong club sa buong lungsod ng Longdu. Siyempre napakaganda nito. Ngayon, simula ngayon, ang club na ito ay pag-aari ninyo na. Hala, hindi ko matatanggap yan. President Chen, huwag ninyo akong bibiruin. Seryoso ako sa sinasabi ko. Itinuro sa akin ng nanay ko. Napagtanaw ng utang na loob ng masagana. Bukod pa riyan, hirap na kayo sa mga blind date, hindi ba? Kapag may-ari na kayo ng club, lahat ng magagandang dalaga ay magpupumila para pakasalan kayo. President Chen, inimbestigahan niyo ba ang Aking nakaraan, may narinig lang akong kaunti habang hinahanap kayo. Sige na, desisyon na ito. Walang sino man sa Longdu ang tumanggi sa akin noon. Kung desidido na kayo, wala na tayong magagawa. Pero maging malinaw tayo. Tutulong lang ako sa pamamahala, at kukunin ko lang ang nararapat. Wala nang dagdag pa. Kasando, gagawin natin ayon sa gusto ni. Hindi ko inaasahan, bigla na lang may magandang oportunidad. Pagkaraan ng mahabang panahon ng walang trabaho, ngayon general na tagapamahala na ako, hahaha. Bulag ka ba o ano? Ikaw pala. Matanda. Hinabol mo ako hanggang dito, wala ka bang hiya? Sinong naghahabol sa'yo? Huwag kang feelinggera. Anong ginagawa mo dito? Hindi naman siguro nagde-deliver ng pagkain. Dito, walang tao rito ang kakain ng delivered na pagkain. Sigurado ako, nakapasok ka ng patago dito. Wala kang pakialam kung bakit ako nandito. Buti na lang para sa'yo, hindi ako bababa sa antas mo. Kung ibang tao ang tinamaan mo, yang sampal mo sakit, magkakahalaga yan ng 10,000, madali. Hoy! Sinong nagpahintulot na umalis ka? Sa paraan ng pag-iilusyong mo, may ginagawa kang kalokohan, hindi ba? Hoy, ikaw! Ang kontrata ng grupo Chenshi. Hindi ko inakala, may lakas ka pala ng loob. Na magnakaw dito. Guardia! May tao, guardia. Tagapamahala Huang, anong nangyari? Nakapasok siya ng palihim, at nagnakaw sa amin. Bugbugin niyo ng malala, tapos itapon sa labas. Matandang to, nangahas kang magnakaw. Sa grupo Chenshi, wala ka talagang alam. Alam mo ba kung paano baybayin ang kamatayan? Teka! Hindi ko ninakaw ang kontratang ito. Di ka marunong bumasa. Nakalimutan mo ba ang salamin mo? Hindi mo ba nakita ang nakasulat dito? Mas mabuting, tingnan mong mabuti, ang mga nakasulat dito. Baka sa huli ikaw ang lumuhod sa akin. Luluhod ako sa'yo. Panaginip mo yan, isa ka lang basurang delivery boy. Akala mo hihingi ako sa'yo. Pakiusap. Delivery boy nga ako. Pero masahol ka pa sakit, hindi ka ba? Sintandanat, laspag na, babaeng walang kumakagat. At sasabihin ko sa'yo, sa ugali mong, at kayabangan mo. Sinong lalaki ang papakasal sa'yo? Kaya pala mga 50 ka na, at matandang dalaga. Ikaw. Ano? Sino ang may kapal? Nang mukha para guluhin ang tao ko? Hoy, Supervisor Lu. Supervisor Luo, siya yan. Hindi lang ako inaway. Nagnakasama pang, magnakaw ng dokumento mula sa grupo Chenshi. Sino ang nagpalakas? Nang loob mo para magnakaw, gusto mo yatang mamatay. At kayong dalawa, paano nyo binabantayan ng pinto? Paano nakatago saan? Isang delivery boy? Kung makasira ito sa club, kaya nyo bang panagutan? Pasensya na, Supervisor Lu. Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Ang galing mo talaga, Supervisor Luo. Malandi ka, hambog pa, at mabilis pa mauto. Ang lalaking makakasama mo, ay talagang, naghahanap ng sakit ng ulo. Tagapamahala Luo, tingnan mo siya. Walang respeto. Maghanap ng away. Patay siya ngayong araw na to. Ipapakita ko sa'yo. Ang mangyayari kapag kalabanin mo ang grupo Chenshi. Talaga? Subukan mo nga, kung mahawakan mo ako ngayon, tingnan natin kung, mapanatili mo pa yung posisyon mo. Itong delivery boy, ang yabang na, kung pag-uusapan ang yabang, ikaw ang hari. Pero ito ang grupo Chenshi, hindi playground mo. Huwag kang mag-alala, Supervisor Luo. Ako at ang kapatid ko na, ang babasag ng mga buto niya, at itatapon sa labas, para di na siya umulit. Hoy, Teka, kung naunawaan mo, na halos mahulog ka na sa bangin, pero nakahawak ka pa. Supervisor Luo, hindi mo siya palalampasin, di ba? hindi. Ang kumpanya lang, ay maingat sa imahe ngayon. Ayaw namin ng masamang publicity. Kaya bibigyan kita ng tsansa. Kung matalino ka, baka palampasin kita. Sansa.
Kung luluhod ka at magmamakaawa, at gagapang sa lobby ng 3 beses, baka payagan kita. Umalis ng walang bagbog. Tapos makakabalik ka na sa pagde-deliver at paghahanap buhay. Pagpalit ng dignidad sa panahon para mabuhay. Yan ang paraan ng mga tulad mo na nabubuhay, di ba? Ha ha ha. 3 ikot na pag-akyat ay kulang pa. Dapat maggapang siya ng 20 ikot. Ha ha. Tingnan mo, gipit na gipit ka na. Siguradong ilang taon ka na, hindi nakadantay ng babae. Pag naggapang ka na, hahayaan kitang sumunod sa akin. Pagbigyan ang lahat ng hinanakit mo. Ha ha ha. Ang swerte ng matandang ito, may dating pa rin si Manager Huang. Itong matanda, habang nag-iisa, may maiisip siyang bagay. Sigurado yan. Ha ha. Ano pang hinihintay mo? Lumuhad ka na at magmakaawa. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka lumuhad, hindi ka aalis dito ng buhay. Ang drama ng matandang ito. Siguradong gutom ito. Sa pansin ni Manager Huang. Ha ha ha. Hoy, anong ginagawa mo? Sinaktan mo ako. Kayo ang dapat lumuhod at magmakaawa. Kayo ang dapat gumapang. Nang ahas kang saktan ako. Mga talunan, hulihin nyo. Tigil! Dilat ang mga mata mo, at tingnan mabuti. HMPH, halatang ninakaw mo ang kontratang ito. Kahit itanggi mo pa, hindi mababago ang katotohanan, isinumpa ka sa pagiging. Sa edad mo, nagpapanggap ka pa rin. Panaginip lang yan, Manager Luo. Anong ibig mong sabihin? Ano ba ang sinasabi ko? Mr. Wang. Ako'y bulag sa katotohanan. Ikaw ang mas mabuti dito. Huwag kang bumaba sa antas ko, Mr. Wang. Mr. Wang ang tawag mo. Tingnan mo ng mas malapitan. Muntik na akong mawalan ng trabaho. Manager Luo, ang kontratang ito, pekeng-peke niya ito. Kasama ko lang siya kaninang umaga, rider lang siya. Paano siya maging general na tagapamahala sa Chen's Private Club? Totoo ba yan? Siyempre totoo. Basurang rider lang siya. 5,000 lang sahod. Paano siya maging boss dito? Tatanungin kita ulit. Sigurado ka ba dyan? Sigurado ako. Kung totoong general manager siya dito, matatakot ba akong gawin ito, Manager Luo? Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo man lang damit niya. Nakita mo na bang boss? Nagtatrabaho naka-uniforme. Tama siya, rider lang ako. Pero, totoo ang kontrata. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Boss Chen. Kausapin si Mr. Chen. Tumingin ka sa salamin. Sa kakayahan mo, akala mo karapat-dapat ka? Sige, gawin nyo, kasi ayaw niyang lumuhod. Pakitaan natin ang tama. Peke ang kontratang dala mo. Patay ka sa amin. Pagpapakitaan ng leksyon. Saktan nyo binti, suntukin pa ng ilang beses. Sa edad mo nangangarap pa ng part. Ako na, ipapakita ko, hindi ka na magiging lalaki. Mawawalan ka na ng pag-asa. Mr. Chen, anong dahilan ng pagpunta mo? Mr. Chen, tagapamahala ba yan ng mga Chen? Chen Yishan, bakit bigla siyang pumunta? Kailangan kong magpabango. Kung maipapasok ko sarili, panalo ako nito. Anong nangyayari dito? Ginoong Chen, siya ang pumalsipika ng kontrata, at nagpanggap na siya ang general manager dito. Tutulungan ko sana si Manager Luo. Turuan natin siya ng leksyon. Chen Yishan. Kahit anong sabihin ko sa kanila, ayaw pa rin nilang maniwala. Ganito na lang, ikaw na ang magpaliwanag sa kanila. Pangalanan mo, ng buo si Ginoong Chen. Gusto mo bang mamatay? Ginoong Chen, huwag kayong mag-alala. Ipapatawag ko na ang security para paalisin siya. Ji Chen, ikaw, bakit mo ako sinaktan? Ikaw ang may death wish. Alam mo ba kung sino na siya ngayon? Isa lang siyang basurang delivery boy. Ano pa ba siya? Sa ngayon, siya ang boss dito. Imposible. Naniniwala ka na ba ngayon? Jiwang. Naloko ako, ng matandang ito. Jiwang. Pakiusap, patawarin mo ako. Jiwang. Simula ngayon, wala ka ng trabaho dito. Wang Ziguo. Hindi, Jiwang. Pasensya na, nagkamali ako, ang tanga-tanga ko, magpakabait ka naman, wag mo nang isipin yun, okay. Nung ayaw kitang pag-initan, ikaw ang nang-agrabyado. Di ba sinabi mo, gusto mo akong gawing eunuch? Akala mo basta na lang, makakalimutan ko. Pwede yan, sigurado.
Di mo ba gusto ng bagong partner? Gusto mo akong maging partner? Maalagan kita araw-araw. Sa sobrang ganda ng alaga ko. Kung di ka naniniwala, pupunta na ako sa taas. Magpapareserve ng kwarto para sa'yo. Pag na-try mo na, makakalimutan mo na lahat. Nakakadiri ka. Chen Yishan, ayaw ko nang makita yung dalawa. Palayasin nyo na, may tao ba dyan? Hulihin nyo to, ilabas nyo na ngayon din. Opo, sir. Jiwang, patawarin mo ako. Jiwang. Pakiusap, patawad. Jiwang. Yi Wang. Pasensya sa mga tauhan ko. Okay lang. May kailangan ka ba? Opo, ang binibini namin. Niyaya ka sa dinner. Mamaya sa Anlan Pavilion. Sana makapunta ka. May gusto rin sana akong pag-usapan sa kanya. CJ. Encantado ka. Bitawan mo ako. Sabi ko na may maganda kang dala sa bag mo. Iabot mo. Bitawan mo ako. Tulong. Hinto. Pakawalan mo siya. Pag lumapit ka pa, papatayin ko to. CJ, makinig ka, binata. Kung tatakbo ka ngayon, attempted robbery lang to. Pero pag pumatay ka ng sadya, death penalty ang kapalit. Huwag mo kong lokohin. To, atenahin mo yan. Huwag kang gagalaw. Tol, hindi ba pag nanakaw lang to, papatay ka na ngayon? Pag pumatay ka, aalis na ako. Ikaw na bahala dito. Umalis ka na, layas. Ayos ka lang. Okay lang ako. Salamat, officer. Salamat sa pagligtas mo. Walang problema, kahit sino naman tutulong. Okay lang yan. Officer, narito ang $500,000. Pakikuha mo na. Hindi ko matatanggap to. Sobra-sobra ito. Hindi ko kayang tanggapin. Makinig ka. Puno ang bag ko ng manang-mana mula sa asawa ko. Kung wala ka, nawala na sana lahat. Kunin mo muna. Hindi talaga ako pwedeng. Ma'am, pakinggan nyo. Huwag mong ipakita ang yaman mo. Itago mo yan. Ingat ka. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Mag-ingat ka palagi. Nanay, naniniwala ka na sa wakas, di ba? Mabuting tao talaga si Tio Ziguo. Ang pagsubok sa kanya ng ganito ay sobrang kalokohan. Anak, bata ka pa. Hindi mo pa nauunawaan ang mga lalaki. Kung hindi talaga siya sakit, hindi sana niya tinanggap ang Chen's private club mula sa'yo. Hoy, Bossing Chen. Paumanhin at nahuli ako. Paumanhin talaga. Tito Ziguo, ang bait mo naman. Xiaohan na lang tawag mo. Ay naku, hindi pwede. Par ito hukay. Bossing Chen, ang totoo ho, naparito ako para sabihin sa inyo. Sana'y, bawiin nyo ang pribadong club na ibinigay nyo. Bakit? Tinulungan ko kayo, pero hindi para sa pera. Sobrang laki ng regalong ito, hindi ko matatanggap. Tito Ziguo, sabi ko na tama ang kutob ko. Anong ginagawa mo rito? Xiao Chen, Ginoong Chen, anong nangyayari? Nanay ko siya. Kayo ang CEO ng Chen Group. Simula ngayon, mag-partner kayo. Partner, Sa totoo lang po, laging pinuproblema ang nanay ko. Gusto ko siyang may makasama. Taong aalaga sa kanya. Ang pinaka-importante ay mabuti siyang trato. Hindi pera ang habol, at hindi manyak. Kayo ang hinahanap ko. pero hindi ko pa masyadong kilala si MS Chen. Hindi nyo pa siya kilala ngayon, pero pagtagal-tagal magkakilala rin kayo. Pwede namang umusbong ang pagmamahalan. Kayo ang pinagkakatiwalaan ko. Kampante ako kung kayo ang mag-aalaga sa kanya. Teka, hindi nyo ba gusto nanay ko? Hindi naman po. Si MS Chen ay elegante at maganda. Sinumang makilala siya ay magkakagusto sa kanya. Pero ako, hindi ako karapat-dapat para sa kanya. Hindi niya ako magugustuhan. Sinong nagsabing ayaw ko sa'yo? Kita mo. Nagkakagustuhan naman kayo. Ano pa ang hinihintay? Bukas, kumuha na kayo ng marriage license. Ano, Xiao Chen, hindi ba naman masyadong agad ang bukas? Anong agad-agad? Kakapag-blind date mo lang nung nakaraan. Maagang magpakasal, maagang mabawasan problema. Di ko inakalang magkakapartner pa ako sa edad ko. Sandali lang. Anong ibig mong sabihin, partner? Sa papel lang tayo mag-asawa. Ayoko lang kasi, mabahala si Xiaohan sa akin, kaya pumayag ako pakasalan ka. Kahit sumayaw ka pa sa
Parke kasama ibang babae, wala akong paki. Hindi naman ako sumasayaw sa parke. Halimbawa lang yun. At, yung bahay sa Jinglinbay, ay regalo ni Xiao Han. Para sa kasal, ang password ay 67. Pero tandaan mo, sa pangalan lang tayo mag-asawa, huwag kang mag-expect ng iba pa. Mukhang, hindi pala siya madaling pakisamahan. Hello. Ikaw si Tito Wang, di ba? Ang pogi mo naman. Tara na, maupo ka. Hoy, Lingling. Sino to? Anak to ni Tita Hua, Huang Weikei. Pumunta siya rito para makipag-usap tungkol sa kasal niya ni Tita Hua. Sabi ni Tita Hua, payag na siyang pakasalan ka, kahit walang dote. Lingling, alam mo ba kung bakit ayaw nila ng dote? Tito Wang, nagkalinawan na ang lahat. Noong nakaraan, upuan natin to at pag-usapang maayos. Okay. Huang Weikei, wala na akong pag-uusapan sa pamilya. Umalis ka na. Hoy Tito, hindi Tito. Umalis ka na. Tatay, hindi ka na bumabata. Kung makakahanap ka ng kasama, isang maaasahang mag-aalaga sa'yo, at magiging kasama mo. Saka ako hihinto sa pag-aalala. Sige, usapang tapos. Tama si Tio. Pag kinasal kayo sa nanay ko, magiging pamilya na tayo. Hoy, Huang Weikei. Huwag mo akong lokohin. Alam ko ang motibo mo. Pinapakasal mo lang ang nanay mo dahil may-ari ako ng pribadong club. Pero makinig ka, hindi na akin ang club. Tio Wang, hindi ka maaaring seryoso dito. Hindi ako nagbibiro. Binigyan ako ni Xiao Chen ng pribadong club pero isinauli ko sa kanya. Nababaliw ka na ba, Lolo? Alam mo ba ang halaga ng club ng mga Chen? Bilyon-bilyon ito. At isinauli mo lang? Wala ka ng pag-asa. Ikaw, Ano ba pinag-uusapan ninyo? Huang Weikei, magkakapamilya na sana tayo. Bakit mo sinisigawan ang tatay ko? Ano ngayon kung sigawan ko siya? Ang tatay mo katulad nitong tanyang ito. At, sinong nagsabing magkakapamilya tayo? Huwag mong isipin na, papakasalan ng nanay mo ang tatay ko. Sinasabi ko sa'yo, hindi ito, matatapos, maghintay ka lang. lumabas kayo. Layas, Ano ba ang nangyayari? Hoy, Huang Weikei. Lingling. Pakinggan mo ako. Sasabihin ko sa'yo, noong nakaraan may iniligtas at bilang pasasalamat, binigyan nila ako ng club. Nang malaman ito ni Huang Weikei at ng kanyang ina, doon nagbago ang pakikitungo nila. Kaya pala ganon. Kaya naman pala nung sinabi mo, isinauli mo, bigla siyang nagbago. Yun pala pera lang, ang habol nila. Kaya Lingling, huwag ka nang makipag-ugnayan sa kanila. Walang mabuting tao sa pamilyang yon. CJ, Lingling, may magandang balita ako para sa'yo. Simula ngayon, hindi na ako mag-iisa. May nakilala na akong kasama. totoo ba ang marriage certificate na ito? Siyempre totoo ito. Tignan mo. Hindi ako makapaniwala. Nakahanap ka ng napakagandang step. Normal bang paraan ang pagkilala mo sa kanya? Hindi mo ba siya nilinlang? Ba't mo ako kinakausap ng ganyan? Ganoon ba kasama ang tatay mo? Maganda man siya, pero presentable naman ako, di ba? Tatay, biruan lang. Ikaw ang pinakamabuting tatay. Lingling, alam kong, nag-aalala ka sa akin. Ngayong may kasama na, huwag ka nang mag-alala. Basta masaya ka tatay. Masaya na rin ako. Kailan mo ako makikilala sa magandang babaeng ito? Tanungin ko muna siya, kung kailan siya libre. Saka kita inform, okay? CJ, Xiao Chen, gusto kong makilala ang nanay mo, sa bahay sa Jinglin Bay. Pwede ba yon? Maraming salamat. Nandito ba? Hindi ko ito mahanap. Pangulong Yang. Naamoy mo ba yun? Parang masangsang na amoy na papalapit. Saan? Galing sa kanya. Huwag kang padala sa kanya. Maayos na anyo ngayon. Sa totoo lang, siya'y isang mabahong delivery rider. Tama ba? Siya ang blind date na. Iyong sinabi mo dati. Tama? Alam mo, talagang mayroon siyang nasira na vibe. Ang mga tao tulad sa kanya. Basta malamang hangin sa pamamagitan ng pagkakaroon. Hayaan ang paghinga ng parehong hangin tulad mo, Pangulong Yang. Huang Shuxiang, bantayan ang iyong bibi. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ako mayroong, itapon ka dito, dahil ako ay magalang, at patuloy mo pa rin ang pakikipag-usap sa akin tulad nito. Sa tingin mo talaga, ikaw pa rin ang may-ari ng Chen's Private Club, mga tao tulad o, ay nakatira upang mabuhay sa masyadong ilalim ng lipunan.
kahit na hindi ako ang may-ari ng Chen's Private Club. Sa tingin, hindi ko gagawin sa'yo. Ikaw, ano ang maaaring gawin mo sa akin? Wow, tiyak mo malaki ang pagsasalita. Gumawa ka ba ng hininga sa pagitan ng iyong mga kasinungalingan? Alam mo ba, sino ang bagong kasama ko? Siya ang CEO ng Yang Corporation. Kahit kung kawa, talaga ay, ang may-ari ng Chen's Private Club. Hindi ka magiliw sa akin. At ngayon, ikaw ay basta, ilang bashi na paghahatid ng tao. Dahil sa kapalaran ay tumakbo ako sa iyo ngayon. Magtuturo ako sa iyo ng aralin. Pumunta sa iyong tuhod. Ang mga sapatos ng Shopshang ay malinis. At marahil papayagan ko sa iyo ang hook. Dinala niya ito sa kanyang sarili. Kung may dapat na nakasa, ang kanilang tuhod na naglalapat ng sapatos, ito ay kanya. Ikaw, sa tingin mo karapat-dapat ka, Pangulo Yang. Maaari mong tulungan ako, ituro sa kanya ng isang tunay na aralin ngayon. Mayroon kang 5 segundo. Pumunta sa iyong tuhod at litik ang sapatos malinis ngayon. O magsisisi ka. Narinig mo ba ako? Mabilis sa tuhod. Ibibigay ko sa iyo pare, 5 segundo di. Kung hindi ka lumabas dito sa loob ng 5 segundo, huwag ako masisisi sa kung ano ang nangyayari. O mangyari, nagsisisi, ikaw. Pangulo Yang, huwag magbigay sa kanya ng anumang pagkakataon, ipakita sa kanya kung sinong boss. Mukhang si Yuhan ay tama pagkatapos ng lahat. Ang aming kapitbahayan ay napakalaki. Talagang nawala ka. Pumunta tayo. Hey, sa tingin mo maaari ka lamang umalis? Nakuha mo ba ang aking pahintulot? Sino ka? Ako ang CEO ng Yang Corporation, Yan Zudong. Nakasalat siya sa aking bago, kasama ngayon. Kaya kailangan niyang lock ang kanyang sapatos na malinis. Kung hindi, walang umaalis. Iminungkahi kong humingi ka ng paumanhin sa aking asawa. O ang Yang Corporation ay pumunta. Yang Corporation ay ang higanteng negosyo ng Longdo City. Sa tingin mo maaari mo lang kaming bangkarot? At sino ka? Wang Zigu, saan mo nahanap ang taong ito? Maglaro kasama ang iyong maliit na kilos. Hindi ka ba pagod? Makinig, Wang Zigu, bawat kahihiyan na ibinigay mo sa akin bago, ginagawa ko sa iyo ang pagbabayad para dito ngayon. Hello? Ano? Pasensya ako, Chairwoman Chen. Mangyaring, spare Yang Corporation. Talagang paumanhin. Ako ang nakakasakit sa'yo, Chairwoman Chen. Honey, bakit ka tuhod sa kanila, umak? Lumabas sa aking paraan. Ito ang lahat ng iyong kasalanan, babae. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang pinuno ng Chen Corporation. Chen Yufan. Wang Zigo ang kanyang asawa. Nagbigay ako sa inyo ng dalawa ng isang pagkakataon. Ikaw ang mga hindi ito pinahahalagahan. Hindi ito maaaring maging. Siya ay ilang nawala lamang na naghahatid ng tao. Paano maaaring? Ang pinuno ng Chen Corporation marahil gusto niya. Loser, sino ang tinatawag mo ng isang nawala? Ako ang nawala. Ako ay basura. Makinig, ko mamayo, hindi para sa iyo nagulo. Naintindihan. Lumabas sa aking paningin ngayon. Okay. Naintindihan. Pumunta tayo. Hi Yufen. Tignan mo kung ano ang nagawa mo sa kanila, siguradong hindi ka nila palalampasin. Kahit gustuhin niyang gumanti, kailangan munang may kakayahan siya. Tara na. Presidente Yang, ako. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita pa. Naku, Yufen. Ang yaman talaga ng villang ito, hindi ko ito maaabot, kahit 8 buhay pa. Pero ngayon, iyon na ito. Nga pala, magkahiwalay ang mga kwarto natin. Akin yang isa. Huwag kang papasok nang walang pahintulot ko. CJ. Oh, Yufen, may itatanong sana ako. Ano iyon? Yung anak kong baba, gustong-gusto ka, gusto kanyang makilala, hindi. Pwede. Sabihin. President Chen, yung lupa sa North City, sinakop ng mga tambay, hindi namin maumpisahan ang proyekto. Ano? Walang umaksyon sa kumpanya? Sinubukan nila, pero may kapit yang mga yun kay amo ng Northside. Wala tayong magagawa sa ngayon. CJ, pupunta na ako sa opisina. May problema sa kumpanya. May mga gangster na sumakop sa lupa at ayaw magpapatay. Kalimutan mo na, wala ring mangyayari. Uwi muna ako sa opisina. Hoy. Pwede kitang tulungan. Tulungan ako. Paano? Kapag nalutas ko problema mo, pwedeng makilala ka ng anak kong babae. Sobrang nagmamalasakit siya, kaya gusto ka lang niyang makilala, dahil mahalaga ako sa kanya. CJ, pag nagawa mo, papayag ako. Pero hindi lang to basta, papalusot sa salita. Huwag kang mag-alala, hindi to biro, aayusin ko na to.
Bomba! Ha ha ha! Marunong ka ba talagang magbaraha? Yan ang tira mo, gusto mo lang malugi ako. Hoy! Mga pare, masaya ba? Sino ka? Ang lupang ito, sa Chen Corporation na, ako ang sugo nila, para umalis kayo. Panaginip mo yan. May utang sa amin ng dating may-ari, na 8 milyon. Bayaran nyo. Aalis kami agad. Walang pera, walang alisan. Gusto nyo libre lang. Alam naman nyong, yung dating may-ri ang may utang. Wala yon, kinalaman sa Chen Corporation. Walang pera. Hindi kami aalis. Umalis ka na. Umalis ka na at huwag mo kaming pambuli ng matatanda. Huwag kang magpanggap. Mga pare, hindi marunong tong matanda. Turuan natin ng leksyon. Matanda, nakatok ka ng tropa. Noong panahon ko, nang nasa Longdu City pa ako, wala pa kayong libag noon. Bolding ka. Hinampas mo ako. Kilala mo ba ang boss ko? Si Kwang Ji. Hindi ka niya palalampasin. Mabuti nga, tawagin mo na siya rito. Gusto kong makita ang gagawin niya sa akin. Kaya, siya ang nag-utos na agawin niyo ang lupain ito, hindi ba? Si Kwang Ji. Hindi ka niya pakakawalan. Nasaan si Kwang Ji? Akala mo karapat-dapat kang malaman kung nasaan ang boss ko. Panaginip lang yan. Kung gusto mong panatilihin, yang daliri mo, mabuting sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Sige na, sige na. Si Kwang Ji, mahilig sa masahe. Tuwing gabi, pumupunta siya sa Shangshui Spa. Para makita si Zheng Bibi, pumunta ka doon, makikita mo siya. Lumabas ka, kayo na. Umalis kayong lahat. Hoy Yufen, hindi ba't nasa opisina ka? Bakit ka na parito? Nag-iisa ka lang, na pumunta rito. Hindi ka ba natatakot may mangyari sa... Nag-aalala ka sa akin. Nag-i-overthink ka lang. Natatakot ako baka ikamatay mo ito. Pag may nangyari sa'yo, kahihiyan ng pamilya Che, at hindi ko alam paano. Ipapaliwanag sa anak mo. Huwag kang mag-alala, hindi pa ako mamamatay. Noong kabataan ko, ganyan din ako kalikot. Mga ganitong istambay. Hindi nila ako kayang lapitan. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa kumpanya, walang problema. Nalaman ko na kung sino ang nagpapakana ng lahat ng ito. Bibisitahin ko siya. Magpadala ng tauhan kay Wang Zigo. Diyos ko, di ba si Zheng Bibi yan? Ang pinakasikat na masahe sa Shangshui Spa. Number 8. Ang ganda ng katawan niya, at magaling siyang magmasahe. Mga katulad natin hindi makakakuha ng ganyang klase ng serbisyo. Ang sabi, tanging, mga mayayaman, lang ang nakakakuha sa kanya. Ang sexing-sexy ng katawan niya. Kung makakapagpamasahe lang ako, sa kanya buong gabi, parang nasa langit na ako. Miss Zheng, Ano yun? ipinasundo ka ni Kwang Ji. Nag-aantay na si Kwang Ji sa kanyang private room. CJ, pupunta na ako doon. Mukhang totoo ang sinabi nila. Kapag nakita ko si Zheng Bi, malalaman ko kung nasaan si Kwang Ji. Akala mo makakatago ka sa akin? Kwang Ji, patawad. Kwang Ji, patawad. Nanonombahin kita, ngayong gabi. Sino ka ba? Panghihimasok mo sa negosyo ko? Galing ako sa Chen Group. Nandito ako para kausapin si Kwang Ji tungkol sa lupa sa North. Ang lupain sa norte. Pinakialaman mo pa ang mga tauhan ko? May lakas ng loob ka, tatanggapin ko yan. Akala mo makikialam ka lang basta? Tatanda. Papatayin kita ngayon din. Huwag kang gagalaw. Gumalaw ka uli, at mapapagpaalam mo na ang brasong iyan.
Sino ang nagbigay ng lakas ng loob mo para guluhin ako? Wala akong nakakasandalan na kahit sino. Ngunit kung ipadala mo ang mga tauhan mo para agawin muli ang lupang iyon, pasensya na. Ngayong gabi, sa stretcher ka alis sa kwartong ito. Hindi mo ako maigalaw. Akala mo ba ay hindi ko magawa? Na hindi ka na makakakita ng bukas? Naniniwala ako sa'yo. Pero, sisiguraduhin kong sabay tayong dadaan sa daang iyon. Nabuhay na ako ng sapat na maganda. Bata ka pa. Marami pang magagandang araw ang darating. Hindi mo pa nga nasisimulang masiyahan sa buhay. Hindi kaya sayang. Kung mamamatay ka na ngayon? Tol, gusto kita. Parang nakikita ko ang sarili ko noon sa'yo. Paano kung ganito? Pag-isipan mo. Trabaho ka sa akin. Kahit magkano sahod mo ngayon, doblehin ko. Ang kailangan ko, di mo mabibigay. Hindi pera. Babae hanap mo, HMP. Kung sisuko ako, nang ganun kadali, para saan pa lahat ng paghihirap ko? Ha, ha, ha. Sige na, tigil na sa daldalan. Makinig ka. Bakit mo hinaharang ang development sa lupang yon? Ano ba talaga ang gusto mo? Ganito na lang. Yung dating boss, tumakas kasama ang pera. Kung babayaran mo. Ang mga utang na sahod, nung dating boss, sa 20 kong tao. Papayag ako agad. Magkano ba lahat? 8 milyon. Akala mo hindi ako marunong magbilang. 20 tao, 8 milyon ang sahod sa isang taon? Makatwiran ba yon para sa'yo? Di ko inasahang. Ganyan ka katalino sa edad mo. Aray, ang sakit. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sabihin mo ulit ang presyo. 4 milyon. CJ. Kukonsultahin ko muna ang boss ko. Wang Sigo, ang late mo na. Bakit di ka pa umuwi? Nasa Shangshuis pa ako. Kasama ko ngayon si Kwangje. Kwangji. Bakit kasama mo siya? Inaayos ko lang ang mga bagay. Sabi ni Kwangje 4 milyon. Titigil na raw siya sa panliligali. Ano? Sosolusyonan ng 4 milyon. Kung sa palagay mo, mataas ang presyo, pwedeng tawaran pa. Okay na ang 4 milyon. Huwag mo lang siyang galitin, umuwi ka na agad. HMM, 3 milyon. 3 milyon, yan na ang huling tawad ko. Pag bumaba pa, wala na tayong usapan. CJ. 3 milyon. Hehe, deal na, hehe. Pero may isa akong kondisyon. Ayaw kong mangyari uli ang ganitong sitwasyon. Sa'yo na ang lupain sa norte. Bayad na rin ako sa pabrika. Ha ha ha. Walang problema. Bayaran mo ako. Lulutasin ko problema mo. Sinisiguro ko, hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Mabuti. Yan lang ang kailangan kong marinig. Bakit nakatayo ka pa dyan? Dala ka ng 2 bote ng masarap na alak, magkakwentuhan kami ni kuya. Hanggang malasing. Ha ha ha. Hanggang malasing talaga. Ha 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 ha. Hoy. CJ. Umuwi na tayo. Ikaw lang ang pumunta kay Kuangj. Hindi ka natakot na may mangyaring masama? Yufen, nandito ka na pala. Ayos lang ako, di ba? Gaano karami ang nainom mo? Yufen, huwag kang mag-alala. Nangako si Kwangje, simula ngayon, wala nang mananabog ng gulo. At ikaw, makakasama mo na ako, para makilala ang anak ko. Para lang ipakilala ako sa anak mo. Nagpakabayani ka pa? Hindi naman pangako. Handa ako sa lahat. Saka, asawa kita. Siyempre dapat kayong magkakilala. Sabi ko sa'yo, ang anak ko. Gustong gusto ka. Ilan ba nainom mo? Hindi ko inakala na magagawa mo ang ganitong kalokohan. Mukhang hindi ka naman. Palpak talaga. Naku. Yufen, nagpakapagod ako para sa'yo. Ngayon sa sofa na naman ako. Ano ba? Ano pinagsasabi mo? Wala. Bilisan mo maligo. Magbihis ka na. Bakit nagmamadali? Saan tayo pupunta? May charity event ang mga Chen ngayong gabi. Kasapi ka rin naman para makita mo kung paano dito. Yufen, tinanggap mo na ba? Huwag kang ang mag-isip ng mala. Mag-ayos ka na. CJ, gagawin ko na. Hintayin mo ako. Emily.
May aasikasuhin lang ako sandali. Maglibot ka muna dito. Sige, mauna ka na. Kuya, Enmel Zeng. kuya, nagkita pa tayo. Akala ko ba hindi mo alam tong lugar? Tungkol noong huli, hindi ako nakapagpasalamat sa tulong mo. Okay lang yun. Basta okay ka, ayos na yun. Kuya, nandito ka ba para makilala mga importante dito sa Longdo? Tingnan mo, si Xiao ang may-ari nitong grupo. At si Li Sheng, sisi ng Li Group. Lahat sila galing sa mga makapangyarihang pamilya dito. Gusto mo bang makilala sila? Pwede kitang i-introduce. Salamat sa offer, pero okay na ako. Bibi. Akala ko ba ayaw mo dito? Fu Xiao, Biglaan lang, may kailangan. Masakit balikat ko ngayon. Pagkatapos nito, puntahan mo sa sakyan ko. At magpamassage ako. Alisin mo iyang kamay mo. Sino ka ba? Umalis ka na kung ayaw mong masaktan. Naiintindihan mo? Umalis ka. Hindi ka ba nag-toothbrush? Ang baho ng hininga mo. Tatandang ito. Kilala mo ba tatay ko? Wala kang karapatang mambastos. pasensya na Fu Xiao. Kaibigan ko siya. Hindi niya alam, mga patakaran dito. Pakiusap, kalimutan na ito. Umalis na tayo. Kaibigan mo? Akala mo ba sapat kang importante para papatawarin ko siya? Gusto mong palayain ko siya? Sige, sumama ka sa akin ngayon din. Kung maganda ang trabaho mo, baka isipin ko pa. Hindi mo kailangang sumama sa kanya. Hindi siya maglakas loob gumalaw sa akin. Hindi man guys. Imulat mo ang mga mata tingnan mabuti. Ako ang taong hindi mo nais na makalaban sa buong buhay mo. Pero sa totoo lang, paano nakapasok dito? Ang isang walang kwentang, tulad mo sa ganitong charity event? Paumanhin, hindi ako nakikipag-usap sa basura tulad mo. Kung makikialam ka sa akin, walang aalis dito sa lugar na ito, nabuo ang katawan ngayong gabi. Anong tinititigan mo? Kahit bastos ka man, hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan. Mukhang kailangan kitang turuan, para malaman mo kung sino ang kalaban mo. Sino nang may gawa ng gulo sa benepisyaryong gala ng pamilya Chen? Manager Zhang, paano mo ito nangyari? Paano nakapasok ang ganitong klase ng taong walang kwenta? Ganun ba? Kuya, patingin na ng imbitasyon mo. Imbitasyon? Pasensya na. Wala akong dalang imbitasyon. Narinig mo ba yon Manager Zhang? Wala siyang imbitasyon. Malamang nakapuslit yan. Mga katulad niyang, mandurukot, ang pumapasok para magnakaw, ng gamit sa party, at ibenta pagkatapos, halugugin mo na siya ngayon din. Kung may mawala man, ikaw ang sisisihin. Opo, maasahan niyo ako. Pasensya na. Ho, pakisuyong makipagtulungan sa investigasyon. Sandali. May ebidensya ba kayo na nagnakaw ako? Kung wala, anong karapatan ninyong halugugin? Tito, talaga bang wala kang imbitasyon? Kung ipakita mo lang sana, hindi ka na nila aabalahin. Talagang wala akong dalang imbitasyon at hindi ko ito kailangan. Nagpapanggap ka pa rin? Manager Zhang, kung ayaw niyang makipagtulungan, nais ko, kalag ka rin siya, at tanungin ng husto. Pasensya na Fu Xiao. Pakawalan mo na siya. Gagawin ko ang lahat. Pakawalan? Sige. Habarin mo ang damit mo. Dito sa harap ng lahat. Baka payagan ko ang bata. Ito na makaligtas. Manahimik ka. Alam mo ba kung nasaan ka? Ito ay isang benepisyaryong gala ng pamilya Chen. Huwag mong dumisan ang lugar ng iyong maruming bibig. Manager Zhang. Kung hindi kikilos ang mga tauhan mo, diretsuhin ko si President Chen para i-report ang iyong kawalan ng kakayahan. Ano pa nang hinihintay nyo? Bilisan nyo at kalag ka rin ang matandang. To para sa investigasyon. Tignan natin sino nang may lakas ng loob. Ang yabang mo naman. President Chen. Bakit po kayo nandito? Huwag kayong mag-alala, patatalsikin ko ang gagong na ito kaagad. Huwag po kayong magagalit. Kung may masagi kayong tauhan ko, Manager Zhang, ang kapal ng mukha mo. President Chen, hindi ko po alam na kasama niyo siya. Paumanhin po, patawarin niyo po ako. Huwag niyo po akong isumbat. Bilang hotel manager at tagapamahala ng event, nagkamali ka ng ganito kalaki. Hindi ka na namin kailangan. Yufen, okay lang. Ginagawa lang niya ang trabaho niya. Ngunit itong siksu, basura ang bawat salitang lumalabas sa bibig. Siya ang tunay na nagpapahiya sa benepisyaryong ito. Tito, ano ba nang ginagawa mo?
Paano mo nagawang tawagin si President Chen na pangalan at sumagot pa? Siya pa nang tumindig para sa, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumabas ka. Salamat po President Chen sa pangalawang pagkakataon. At salamat ho sa pagsalitang ito para sa akin. Sino ba talaga tong lalaking to? Kahit si Yi Chen ay nakikinig sa kanya. At ikaw, umuwi ka't sabihin mo sa tatay mo. Ang ugnayan ng pamilya Chen at pamilya Xu ay tapos na. Ngayon din, Ji Chen. Tingnan nyo, aminado akong meron akong pakikipagtulungan ng mga Chen at Xu. Alam mo ba kung sino ang boss ko, pero hindi dahilan yun para isali ang pamilya natin, di ba? Anong tawag mo sa akin kanina? Ako. desidido na ako. Umalis ka sa harap ko. Ngayon din, kung hindi, ang pagtatapos ng ating partnership, ang pinakamaliit na problema, Huwag kang magalit. Aalis na ako, aalis na. ikaw, sumama ka sa akin sandali. Kita-kita na lang. Kita na lang. Yufen. Anong meron? Bakit mo ko bigla dinala dito? Yung babae, mga babae sa banquet hall. Mukhang kilalang kilala siya. Siya. Nakilala ko siya sa Shangshui Food Spa. Doon siya nagtatrabaho. Kaya bilang ngayon, 2 beses ko na siyang nakita. Ganun pala. Ano? Nagsiselos ka ba? Selos? Nagiinarte ka lang. Kasal lang tayo sa papel. Kahit may iba kang babae, wala akong pakialam. CJ. Naiintindihan ko. Hello. Ano ang sinabi mo? Sino ang pamilya ni Wang Linling? Doktor. Ako ang ama niya. Kumusta ang anak? Huwag mag-alala. Stable na siya ngayon. Pero kailangan niyang magstay para maobserbahan. At may darating na operasyon. Ito ang bill para sa operasyon at pagpapa-ospital. Bayaran mo muna ito. 300,000. Doktor. Pwede bang bigyan mo ako ng ilang araw? Kailangan kong manghiram ng pera. Walang ganyan. Hospital ito. Hindi pulubi. Doktor, nakikiusap ako. Kaunting araw lang po. CJ. Ako na magbabayad. Huwag kang mag-alala. Salamat, Yufen. Sigo. Yufen. Naayos ko na si Lingli para sa pinakamagandang kwarto sa ospital na ito. Ito ang resibo ng bayad. Ingatan mo ito. Kung wala ng iba, aalis na ako. Salamat, Yufen. Hindi ka ba sasama sa cake? Mauna ka na. Unang beses ko lang makikilala si Lingli. Hindi siguro ito ang tamang lugar, di ba? Tama. Yufen, huwag kang mag-alala. Babalik ko talaga yung 300,000. Pamilya huwag kang magpanggap. Pasok ka na. Kailangan ka ni Lingling ngayon. CJ, pasok na ako. Paumanhin. Sa lahat ng abala. Anak kita, syempre gagastusan kita. Hanggang gumaling ka. Tita Chen, binayaran na. Lahat ng bayarin. Magpagaling ka na lang. Huwag mo nang isipin ang iba. CJ. Ang kwartong ito ay para sa boss kong si Hua. Kayong dalawa, bilisan yung umalis. Wala akong pakialam kung sino ka. Ito ang kwarto ng anak kong may sakit. Kung may dapat umalis, ikaw ang dapat umalis. Gusto mong umalis, alam mo ba kung sino ang boss ko? Papatayin kita. Boss Hua. May gumulong sa akin. Inatake ako. Boss Hua. Anong nangyari? Hinahamon mo si Boss Hua. Alam mo ba kung sino ang may kapit sa kanya? Si Kwang Jia. Wala kang takas. Tay, kalimutan na natin to. Umuwi na lang tayo. Huwag kang matakot, mahal. Gusto mo bang umalis? Ang makikialam sa pamilya ko. Hindi lalabas sa kwartong ito ngayon. Si Kwang. Mga salita lang. Dito ka lang at hintayin ako. Ikaw si Kwang ha? Pinagsabihan ng mga tauhan mo na pagbabantaan ako sa ospital. Anong gusto mong gawin tungkol dito? CJ. Hihintayin kita. Kilala mo si Kwang, ha? Huwag kang magsinungaling. Ano kaya kung ganito? Bibigyan kita ng pagkakataon. Pagbigyan mo akong makipagkita sa anak mo, baka sakaling patawarin kita. Pag-isipan mo, palalayain kita. Parang gusto mo nang mamatay. Ayaw mo, kukunin ko na lang siya. Tol, hulihin nyo. Tigil. Kuya Kwang, bakit ka nandito? Lumuhad kapag kinakausap mo ako. Ayoko sa mga mas matangkad pa sa kin. Lumuhad.
Kayo ring dalawa. Alam niyo ba kung sino siya? Siya ang aking kuya. Hinamon niyo ang kuya ko? Parang napapagod ka ng mabuhay. Kuya, pasensya na, kuya. Di ko po kayo nakilala. Pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin kita. Sinaktan mo ang anak ko. Paano kita palalayasin? Kayo, ilabas niyo siya. Baliyan niyo ng buto. Kuya, pasensya sa asal ng tauhan ko. Mali ko. Okay lang. Wala kang dapat alalahanin. Kailangang magpahinga ang anak ko. Umalis ka na. Opo, opo. Hindi na kita gagambalain. Huwag kang matakot. Tapos na ang lahat. Kailan ka pa naging matapa? Di ko inakalang ang bagong pag-ibig mo. Ang magbibigay sigla sa buhay. Ikaw, kain ka ng mansanas. Hahaha. Kamusta ang itsura ko ngayon? Maganda ka ngayon. Huwag kang kabahan. Madaling makisama si Lingling. Mabait siyang bata. Lingling. Nandito na si Tita Chen. Wow! Ang ganda mo naman, Tita Chen. Marunong kang pumuri, Lingling. Ito ang regalo ko para sa'yo. Di ko alam ang gusto mo, kaya nagdala ako ng iba't ibang bagay. Tita Chen, masyadong marami ito. Di ko kayang tanggapin. Magiging pamilya na tayo. Okay lang yan. Kunin mo na. Kunin mo na, Lingling. Si Tita Chen ay hindi. Naubusan ng pera. Salamat, Tita Chen. Kamusta ang kalusugan mo? Mabuti na. Ang pakiramdam ko, kapag nakapag-ipon na ako, para sa gamutan, babayaran ko kayo. Mabait kang bata. May aasikasuhin pa ako sa pribadong club. Kailangan kong bumalik sandali. Lingling, aalis na si tita. Paalam, tita. Maupo ka muna. Kung may iba ka pang gagawin, sige na. Umalis ka na. Ako na ang bahala. Fan, bakit mo ako iniiwasan? May problema ba? Kahit magkalaban ng pamilya natin, di magbabago ang nararamdaman ko sa'yo, ang pagmamahal ko sa'yo, para itong ilog, na walang tigil sa pag-agos. Ang nararamdaman ko sa'yo ay tunay, tulad ng araw at buwan. Kung pakakasalan mo ako, kakausapin ko ang kapatid kong lalaki, para tigilan na ang pagkumpetensya sa pamilya mo. Maaari na tayong magsama. Hindi ba't mas maganda pa ito? Hindi na kailangan, at hindi kita pakakasalan. May asawa na ako. Fan. Naiintindihan ko kung ayaw mo sa akin, pero, di mo kailangang gumawa ng mga dahilan na walang kwenta, para lang iwasan ako. Yufen. Zigo, nandito ako. Ipakilala kita. Ito ang asawa ko, Wang Zigo. Nagbibiro ka ba? Siya, hindi aabot ng 100 piso ang suot niyang yan. Kawawang tao. Bigyan kita ng 5 segundo. Umalis ka na ngayon din, pag inis mo ako. Hindi ka magtatagumpay sa Longdo City. Ginulo mo ang asawa ko, tapos ako paalis? Ganito na lang, bigyan kita ng 5 segundo, ikaw ang umalis. Alam mo ba kung sino ako? Anong lakas ng loob mong magsalita sa akin? Gusto mo ba talagang subukan ako? Hindi ka buong aalis dito. Ay, pasensya na. Hindi ko napigilan. Dugo. Sinaktan mo ako? Sinaktan? Ginulo mo ang asawa ko. Malaswa na ang isang sampal sa'yo. Kung may susunod pa, hindi na to madadaan sa biro. Alis na tayo. Nasa na ang mga tao? Pumunta kayo rito ngayon din. Gagapangin ko tong matandang to. Gagaw ka. Bumalik ka rito. Mamamatay ka ngayon. Hulihin nyo. Nagpapakalalaki ka. Nagtatago sa babae. Lalaki ka ba talaga? Kung oo, harapin mo ako. Ipapakita ko sa iyo kung paano. Yufen, huwag kang mag-alala, ako na to. Narito ako. Akala ko ba matapang ka? Kung may bayag ka, ikaw ang humarap sa akin. Mga tauhan mo pa, papatay sa'yo. Gusto mo ng gulo? Ha? Sakalin nyo. Hindi posible. Mga enforcer ito ng Underground Fight Club. Paano mo? Nasubukan sila? Eksperto ka pala? Yeah. Mga hampas lupa, eksperto ang tawag mo. Anong ginagawa mo? Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong hawakan. Kung mahawakan mo ako, pahihirapan ka ng pamilyang Shi. Pahihirapan ako. Ngayon pa lang, gusto kong maranasan yan.
Anong ginagawa mo? Aray, nabali ang binti ko. Binabalaan kita. Huwag mo nang gambalain ang asawa ko. Sa susunod, mas masakit ang aabutin mo. Magbabayad ka rin ito. Hindi kita. Pababayaan. Salamat. Sa pagsagip mo sa asawa ko, trabaho ko yan. May itatanong ako sa'yo. CJ, Talagang delivery guy ka lang. delivery guy lang talaga ako. Ano nang meron? Delivery guy ka lang talaga? Isang delivery guy, ang nakakapatay ng grupo ng manlalaban, at kaibigan pa ni Ko ang Jif. Akala mo madali akong lokohin? Makinig ka. Marami akong dinideliver ng mga order, kaya maraming sitwasyon ang napapasok ko, sa totoo lang. Noong gustong magpakasal ng anak ko sa'yo, nagsiyasat ako ng background. Ayon sa mga records, wala namang problema sa'yo. Pero may isang bagay akong gustong malaman. Ano yon? Base sa mga dokumento, 12 na taon kang nanirahan sa Bayanshe. Alam ng lahat na may gyera doon noon. Sa kakayahan mong ganito, bakit magde-deliver ka lang ng pagkain? May tinatago ka talagang sekreto sa akin. Sige, dahil alam mo na, di na kita lulukuhin pa. Noong nasa Bayanshin pa ako at miyembro ng hukbo, sa logistics lang ako nagtatrabaho. Wang Sigo, akala mo ba tanga ako? Hindi, di ganun. Totoo ang sinasabi ko. Kung ayaw mong pag-usapan, di kita pipilitin. Alam kong, hindi mo pa ako lubos na pinagkakatiwalaan. Mahal. Pasensya na. Yufen. Hindi ko pa masabi ang totoo. Para maprotektahan kita at ang pamilya Chen. Tol, huwag mong palalampasin to. Feng Quan. Huwag kang mag-alala. Pagbabayarin ko silang lahat. Mga kasama. Ano ang nalaman nyo? Mr. Shi, ang totoo po, asawa talaga ni Chen Yufen si Wang Ziguo. Kung gagantay tayo sa kanya, lalo lang lalala ang away ng pamilya Shi at Chen. Ano naman? Lahat ng may ginawa sa pamilya Shai ay may katapat na parusa. Ano ng problema? Galit ka ba? Kausapin mo ako. Chen, may nangyari. Nasunog ang bodega ng kumpanya. Ano? Paano bigla na lang sumiklab ang apoy? Hindi pa namin alam. Pero sigurado ako, na sadyang sinindihan yon. Ano na ang kalagayan ngayon? Napatay na ang apoy. Pero, lahat ng paninda sa bodega ay nasira na lahat. Mga 500 milyon ang nasayang. Sino ang may pakana nito? Chairman Chen Chen. Chen Yud. Kailangan niyong bumalik sa lumang bahay. Hinahanap ako ng kuya. Kuya, ano ng balita? Musta kuya? Huwag mo akong tawagin kuya. Di ko kayang tawagin kang ganyan. Dinala mo siya sa bahay ng mga Chen. Alam mo ba kung gaano kalaking gulo ang dala niya sa pamilya? Kung hindi dahil sa kanya, na inaway ang pamilya Shai. Hindi sasabog ang bodega ng mga Chen. Ano ang sinabi mo? Ang pamilya Shi ang may gawa nito. Kuya, si Shi Fengquan, ginambala niya ako. Kaya pinagsabihan lang siya, ni Wang Ziguo para sakit. Protection. Ha? Alam mo bang malapit nang malugmok ang pamilya Chen dahil sa kanya, mula nang pumanaw ang asawa mo? Akala ko di ka na magpapakasal. Sino mag-akalang pakakasalan mo? Ang isang tulad niya. Mas mabuti pang pakasalan si Shai Fengquan kaysa sa kanya. Kuya, ano ba ibig mong sabihin? Di mo ba alam na matagal nang may gusto sa'yo si Shi Fengquan? Kung napangasawa mo siya, magkakaisa ang ating mga pamilya. Kaysa naman dito, siya pa nga ang pasimuno ng gulo. Hinding-hindi ko pakakasalan. Gagong si Shi Fengquan. Ako na ang bahala dito. Huwag kayong makikialam. Hindi ako kasali. Hoy, naku, bulag si tatay. Nang pinili ka. Na-leader ng Angkan Chen, imbes na ako. Tingnan mo ang ginawa mo sa Angkan Chen. Chen Yud, ano ang ibig mong sabihin? Bakit mo binabanggit si tatay? Chen Yufen, makinig ka. Malapit nang sumali ang pamilya Shai sa samahang pangnegosyo ng Longteng. Ang pag-aayos ng hidwaan niya at ng pamilya Shai ay hindi magiging madali. Ang samahang pangnegosyo ng Longteng. Ang pinakamalaki sa buong bansa. Sa kanilang suporta. Hindi makakalaban ang pamilya Chen. Sa pamilya Shai, nagtataka ako kung bakit si Shi Fengquan ay naging hambog nitong mga nakaraang araw. Sa wakas, malapit na siyang sumali sa samahang pangnegosyo ng Longteng. Ayon sa pinuno ng pamilya
Kung ibibigay ng pamilya Chen si Wang Zigo, hindi na niya ito pagtutuunan. 8. Hindi ba mas mabuting ipagpalit siya para sa kaligtasan ng pamilya Chen? Bilang pinuno ng pamilya Chen, ang unang dapat mong isipin ay ang pag-unlad ng pamilya, ang pagbibigay sa kanya ngayon. Ang pinakamainam na desisyon. 8. Huwag mong kalimutan ang iyong tungkulin. Bilang pinuno ng pamilya Chen, ang pangunahing dapat mong pagtuunan ay ang kapakanan ng pamilya. Hindi pwede. Walang makakagalaw sa kanya nang walang pahintulot ko. Mas mahalaga ba ang pamilya Chen kaysa sa kanya? Nababaliw ka na, kahit na ikaw ang pinuno. Para sa pamilya Chen, hindi kita maaaring pakinggan. Tara na. Gapusin niyo siya at dalhin. Sa pamilya Ako ang pinuno ng pamilya Chen. Tingnan natin sino ang maglakas loob. Ang isang pinunong hindi nagbibigay prioridad sa pamilya ay hindi dapat kilalanin ng pamilya Chen. Kung ipipili, ikaw rin ang gagapusin namin. Kung pakakasalan mo si Xi Fengquan, magkakaisa ang ating mga pamilya, hindi lang sa Long City, kundi sa buong bansa. Ang pamilya Chen ay walang katapat. Hahaha, Chen Yud, sa wakas na unawaan ko kung bakit. Si A. Chen ay pinili, si Yu Fen bilang pinuno, imbes na ikaw. Nang aasar ka ba? Ting! CJ, mamamatay ka rin naman, magsalita ka na lang ng malaya. Hulihin siya. Tigil. Subukan ninyong galawin ang nanay ko. Yuhan, umaasa ako na magiging makatwiran ka. Naisirain ng nanay mo ang pamilya Chen. Tutulungan mo pa rin ba siya? Kung gusto mong maging alipin, ikaw na. Matatag ang mga miyembro ng pamilya Chen, hindi kami. Magpapakababa, para magtaksil. Chen Yuhan, paano mo ako kinakausap ng ganyan? Kahit na sa testamento ng lolo mo, ay napunta sa iyo ang kalahat. Hindi ito dahilan para wala kang respeto. Walang respet, narinig kong mabuti. Nais mong isakripisyo sila nanay at Tito Zip. Wala kang pakialam sa pamilya. Bakit ako? Yuhan, hindi mo alam kung gaano kalakas ang pamilya Xi ngayon. Ang pamilya Chen ay hindi kayang makipagkumpetensya sa kanila. Takot ka, kami hindi. Ikaw ang nagpatumbang muli sa Chen Group. Ang nanay ko ang nagpasigla nito. Ako ang nagpaunlad sa halaga ng Chen Group. Kung Jera ang gustong Xi family, lalaban ako hanggang dulo. Mabuti pang mamatay ng kaysa mabuhay na nakaluhod. Ginoong Chen, Oh, Ginoong Shai. nagkakamali po kayo. Ang pamilyang Xi ay hindi kailanman ninais makipagdigma sa inyo. Sa kabaligtaran, matol na kooperasyon ang layunin. Anong ginagawa mo rito? Narito ako upang ipakita ang aking katapatan. Sa 5 araw, gaganapin ng triennial na pagtitipon ng samahang pangnegosyo ng Longpeng. Narito ang imbitasyon. Alam ng lahat, kung makakapasok ka sa salo-salo, karapat-dapat ka na sa samahang pangnegosyo ng Longpeng. Walang libre sa mundong ito. Ano ang mga kondisyon mo? Una, isurrender mo si Wang Ziguo sa pamilyang Xi. Pangalawa, Yu Fen, pakasalan mo ako. Walang pag-asa. Nagmamalaki ka. Pagdating ng panahon, huwag mo kong sisihin kung maging brutal ako sa 5 araw. Kapag sumali na ang pamilyang Xi sa samahang pangnegosyo ng Longpeng, ang inyong pamilyang Chen ay mapapasama sa itim na listahan. Yufen, kung makukuha mo ang imbitasyon at makasali ang pamilya Chen sa Longteng, ang pamilyang Xi ay hindi na maghahari-harian. CJ, kukunin ko ang imbitasyon para makasali ang pamilya Chen sa samahang pangnegosyo ng Longteng. Alam mo ba ang sinasabi mo? Nakakatawa ka, magaling ka lang sa salita. Akala mo ba kaya mong makuha ang imbitasyon? Panaginip lang yan. Nakikipagpustahan ka ba sa akin? Pastahan sa ano? Pustahan na makukuha ko ang imbitasyon. Pustahan na makakasali ang pamilyang Chen sa samahang pangnegosyo ng Longteng. At pag natalo ka? Kung matalo ako, hihiwalayan ko si Yufen. Pupunta ako mismo sa pamilya Shai. At hayaan kayong gumawa sa akin. Zigo, nawawala ka na sa isip. Kung gusto niyang mamatay, huwag natin pigilan. Ay, kalimutan mo na siya. Huwag kang mag-alala, mananalo ako. Kung matalo ka, gusto ko lahat ng shares mo sa Shai Group kasama ng kapatid mo. Sige. Pagkalipas ng 5 araw, ikaw ang madadamay. Wang Zigo, anong iniisip mo? Bakit ka nakipagpustahan sa kanya? Yufen, huwag kang mag-alala. Makukuha ko talaga ang imbitasyon. Kung manalo ka, himala yun. Dapat kong sumipsip sa pamilyang sana ay pagbigyan nila ako. Tito Ziguo. Kaya mo bang manalo talaga? Hoy Chen, huwag kang mag-alala. Kung sinabi ko, gagawin ko. Sige, naniniwala ako sa'yo. Yuhan, bakit ka rin nagpapakatanga? Hindi makukuha ng pamilya Chen ang imbitasyon. Paano mo aasahan na makukuha iyan ni Tito Zigo?
May 3 milyon sa card na ito. Sapat na para sa buhay. Umalis ka na sa Long City agad. Yufen, matagal mo nang gustong malaman ang totoong pagkatao ko. Kapag natapos ko ito, sasabihin ko mismo sa'yo. Ako'y nagbalik. Magkita tayo sa Himing Tea House ng Long City. Ang master ng Dragon Roar Pavilion, si King Long, ay bumati sa pagbabalik ng master. Tumayo kayong lahat. 5 taon, akala ko'y hindi na makikita ng King Long ang master muli. 5 taon na ang nakalipas. Nagkagulo sa Dragon Roar Pavilion, may nagtangkang magtaksil sa akin, muntikan ng ikamatay ko, kaya, nagpalit ako ng pangalan at nagtago sa Long City. Kailangan mong mag-ingat, huwag mong papagkala, na buhay pa ako, naiintindihan. Bakit tayo tinawag ng amo? Sa pagkakataong ito, pagkalipas ng 5 araw. Tulungan mo akong makuha ang imbitasyon ng Longting Business Association at siguraduhin may seguridad ang aking biyahe at ng pamilya Chen papunta sa venue ng handaan. Opo. Yufen, Kamusta ka na? kita mo, Alam kong kaya mo. Bakit kakaiba ang imbitasyong ito? Kumpara sa huli, na kay Shi Fengquan, baka espesyal na ipinagawa. O nga, nasaan kapatid mo? nakikisip-sip na naman kay Shi Fengquan, malamang nasa, handaan na, nga. Paano mo nakuha ang imbitasyong ito? Yufen, nung nasa border city ako, nakilala ko ang isang siya ang nagbigay nito. Ganon. Tara na. Huwag na, maya-maya, may susundo sa ating kotse. Mga Ginoo, ako si Manager Go ng Longting Business Association. Ako ang maghahatid sa inyo, sa venue ng ating handaan. Ano sa tingin mo, sa tanawing ito? Salamat, Shai. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakapasok. Walang anuman. Maging comfortable kayo. Mamaya, makikipag-usap muna ako. CJ, Shai. Hindi ko inakala na ako si Chen Yud ay makakapasok sa Longting Business Association. Sobrang swerte ko. Paano ka nakapasok? Pakialam mo ba? Ginamit mo yata ang pangalan ng Shi family para makapasok, di ba? Akala mo gusto ng lahat asong sunod sa Niren tulad mo. Ano ang sinabi mo? Manghamon ka sa iyong tiyuhin. Mukhang ngayon, kailangan kitang turuan ng leksyon. Ang lakas ng loob mong paluin ako. Pinalo kita, tama. Gusto mong maging tuta, bahala ka. Huwag mong idamay ang Chen, pamilya sa kahihiyan. Manggulo ka pa sa Rising Star Business Gala. Hintayin mo. Hoy tao, may gulo dito. Gusto kong makita, sinong mang-aapi sa mga tao ko. Diyos ko, sinasaktan talaga nila. Ang pamilya Shi. Malapit ang sumali ang Shi family sa Rising Star Business Association. Ang paggulo sa kanila ay parang paglagda sa death warrant. Yufen. Di ko alam na andito ka rin. Chen siya. Kailan pa siya naging tauhan mo? Ako ay aso ng pamilya Shai. Shai, pagkatapos sa kanila, maglilingkod sa inyo ang Chen family. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas? Na ipagkanulo ang sariling pamilya? Siyempre, ang Shi family, hindi ka karapat-dapat maging kalaban nila. Sabihin mo, sino ang umano sa iyo? Ako. Ano ngayon? Shai, ginamit nila ang pangalan nyo para makapasok dito, at ako'y sinaktan. Shai, dapat nyo silang parusahan. Ang kapal ng mukha mo. Sakta ng mga tao ko. Pumunta kayo sa hall ngayon din. Shai, ano ang masasabi nyo? Ang mga ito, walang imbitasyon, at nanggugulo sa handaan. Ilabas sila. At baliin ang mga binti. Ang kapal ng apog nyo, pumasok ng patago sa Rising Star Gala. Ilabas nyo sila. Sandali lang. Hindi nyo ba tatanungin kung may imbitasyon kami? Sabi ni Shai wala kayo, kaya wala talaga. Wala nang tanungan pa. Ilabas nyo na. Teka, mayroon kaming mga imbitasyon. Sinusundo pa kami ng espesyal na sasakyan. Espesyal na sasakyan. Ang yabang mo talaga. Alam mo ba kung anong klaseng tao ang binibigyan ng ganyang pagtrato? Binibigyan ng ganyang pagtrato. Kahit ngayon, iisa lang ang ang may ganyang pagtrato. Anong klaseng Siyempre, taga Dragon Rice Group. Taga Dragon Rice Group, sila ang mga pinakamakapangyarihan sa buong bansa. Sa tingin ko, dapat yun ang tigilan ng pag-aksaya ng oras nyo dito. Pero kayo. Hehehehe. Shi Fengquan, gusto mo bang Hindi mo alam kung kailan titigil. May tao ba dyan? Huliin ninyo sila. Ano pang hinihintay nyo? Kumilos na kayo.
Tigilan ninyo yan. Ako'y nagulat, pati ang manager ng Rising Star, na si Gaygo ay dumating. Masayang-masaya ngayon. Ego, ano ang dahilan ng pagpunta niyo? Sino ang nag-utos na maggulo kayo dito? Ako po. Jiguo, ako si Shi Fengquan mula sa angkan ng Shi. Simula ngayon, aming angkan ng Shi ay sasali sa Rising Star Business Association. Mula ngayon, angkan ng Shi. Karapat-dapat ka ba, Jiguo? Ano ang ibig ninyong sabihin? Jiwang, humihingi ako ng paumanhin. Paano ninyo pakikitunguhan sila? Ang manager ng Rising Star na si Jiguo ay humihingi ng paumanhin kay Tito Ziguo. Ano, kilala mo talaga si Ego? Sino ka talaga? Hindi ito maaaring mangyari. Nagkasala sa akin ang dalawang ito. Ayaw ko nang makita sila muli. Ilabas ninyo sila. Ilabas ninyo sila. Ang lakas ng loob ninyo. Bilis. Sino ang maglakas loob humawak sa kapatid ko? Bitawan mo. Kuya, tamang oras ang dating mo. Dinungisan ng mga taong ito ang aking dignidad sa harap ng lahat. Dapat mong sila'y parusahan. Sino ang nang-api sa kapatid? Kuya, siya ay si Wang Ziguo. Noong nakaraan, sinira niya ang binti ko. Mga api ka pa ng kapatid, hindi ka makakaalis sa bulwagang ito. Nang buhay ngayong araw, Ji-Shi, payo ko'y kalimutan na ito, si Ji-Wang, ay hindi mo kayang pag-initin, kahit na ang vice-presidente ang takbuhan mo. Walang saysay yan. Siya lang ba? Wawakasan ko siya ngayon din. Walang may lakas ng loob sa akin. Subalit, bibigyan kita ng pagkakataon. Hayaan mong magsaya ang kapatid ko sa asawa mo. Saka, lumuhod at tumahol na parang aso. Babasagin ko lang ang mga buto mo. Hindi kita papatayin. Gusto mo nang mawala ang buhay mo? Manghamon ka pa sa asawa ko, sa harap ng lahat? Pakawalan mo ang kapatid ko. Tigilan mo yan. Sino ang nanggugulo sa aking teritoryo? Di ko inakala na dumating din ang vice-presidente ng Rising Star. Maraming malalaking tao ngayon. Nanggugulo pa mismo. Sa harap ko, bitawan mo. Sigo, hindi mo na kailangang pahiran ang kamay para sa kanya. Tito Ziguo, ang vice-presidente ng Rising Star ay hindi natin kayang paglaruan. Pakawalan mo na siya. Ang binti ko, ang binti ko. Ang binti ko. Kuya, Nasira ang binti ko, paghamon sa asawa ko. Niligtas ko ang buhay, pero may parusa ka pa ring tatamuhin. pinapalo ang tao ko mismo. Sa harap ko, sino ka ba talaga? Pangulo. Siya ay isang hamak na delivery boy. Manugang ng angkan ng Chen. Ang tatlo ay walang imbitasyon. Nakapasok sila ng pandadaya sa aking pangalan. Pangulo, dapat mo silang parusahan ng westo. Walang imbitasyon. May mga tao dyan. Hilahin ninyo sila. Sandali lang. Sinong nagsabing wala akong imbitasyon? Talaga. E di ipakita mo nga. May mali dito. Ang imbitasyon namin ay may gintong dekorasayon, at matigas na papel ang gamit. Ang kanya'y malambot na papel, at gusot na gusot pa. Pekeng-pekeng talaga. Dapat man lang ay mukhang totoo. Ang pekeng imbitasyon. Tawagin niyo ang mga tambay. Basagin ang mga binti niya, para matauhan sina Ginoong Shi at si Shi Jr. Masdan mong mabuti. Ito ang imbitasyon, na personal na sinulat ng presidente para sa akin. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Tatanungin ng presidente? Ang galing mong umarte, no, vice-presidente? Ang presidente mismo, ang nag-utos na sunduin sila, ng personal. Ano, sinundo talaga siya, ng opisyal na sasakyan ng presidente? Sabi mo importante sila, pero tingnan mo itsura nila. Maaari ba yan, Pangulo? Ang mga taong katulad niya, matututo lang kapag huli na. Bigyan natin siya ng leksyon ngayong araw. Tawagan mo ngayon ang presidente para mahayag ang katotohanan. Kumusta, Pangulong Wang? May tao dito na nagngangalang Wang Zi. Sabi niya, pinadalhan mo siya ng espesyal na sasakyan. Kilala mo ba siya? Tapos na ang magandang buhay mo. Siyempre kilala ko siya. Kung hindi, bakit ko siya bibigyan ng espesyal na imbitasyon at papadalhan ng susundo? Nabaril ka ba ng kalabaw? Sinasabi ko sa'yo, alagaan niyo si Ginoong Wang. Kung may mangyari sa kanya, maliligaw ang samahang Rising Star. Paumanhin, Ginoong Wang. Nagkamali ako. Ay patawad mo na ako. Tumayo ka na. Pwede kitang patawarin. Pero ang siya'y pamilya. Hindi ko palalampasin. Ginoong Wang, nagkamali ako. Ibibigay ko ang lahat ng shares. Ayon sa usapan, kaawaan mo kami. Papatawarin kayo. Inapin niyo si Yufen, tapos magpapakawala pa ako. Huli na. Simula ngayon, ang pamilyang Shi
Hindi nasasali sa samahan. Itataboy sila sa buong lungsod. Itaboy nyo na sila. Ako na ang bahala sa kanila. Sandali lang. Ang bilis mong magbago. Parang nagpapalit ng pahina. Paumanhin, bayaw. Ako ang nagkamali. Patawarin mo na kapatid mo. CJ, papatayin kita. Pero may kondisyon ako. Ano yon? Ayaw mo ba? Sa pamilyang Chen, simula ngayon, titiwalag ka na sa amin. Vice President, ito ang asawa kong si Yufen. Tungkol sa pagsali ng pamilyang Chen sa samahan. Ay, Ako na ang bahala sa papeles ng pamilya Chen bago matapos ang gabi. Wala kayong problema. Wang Zigo, maraming salamat ngayon. Pero, sino ka talaga? Bakit pati presidente? Iginagalang ka? mukhang oras na para sabihin ang totoo. Sa totoo lang. Boss, may nahanap tungkol sa nagtaksil sa'yo noon. CJ, nakuha ko. Pupuntahan kita. Yufen, ayusin muna natin ito. Tapos sasabihin ko lahat. CJ, hihintayin kita. King Long, ano ang nalaman mo? Yung taksil noon, isa sa mga matataas natin. Sino? Wala pang konkreto. Pero may hinala ako. Kung malaman nilang buhay ka pa, talagang hindi sila mapakali. Gagalaw na ang mga yan. CJ, ipalabas ng tahimik ang balita. Nabuhay pa ako. Opo, sir. Gagawan ko po ito kagad. Tapos na ang pamilyang Shai. Lipol na sila. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Ito. Sagisag ito ng matanda sa Samahang Longin. Matanda ka sa Samahang Longin? Nais kong patayin mo si Wang Zi. Kung gagawin mo ito, ang Samahang Longyin ay susuporta sa pamilyang Shi upang maging nangungunang grupo sa Lom City, maging sa buong Daksha. Ngunit, paano ko siya papatayin? Agawin si Chen Yufen. Dukutin si Chen Yufen. Siya ang pinakamahalaga. Kay Wang Ziguo. CJ, nauunawaan ko. Hahaha. Napakaganda nito. Salamat, Panginoon. Sa wakas, ang pamilyang Shai ay magkakaroon ng pagkakataon. Wang Zigo. Maghintay ka lang. Yufen. Hoy, Yufen. Hello, Wang Zigo. Kung gusto mong mahanap ang asawa, pumunta ka sa abandonadong gusali sa Linyuan Phase 4 sa loob ng 20 minuto. Walang pangalawang pagkakataon. Kapag nakita kitang may kasama ka pa, papatayin ko ang asawa mo. Sino ka? Hello, boss. Ano ang mga utos mo? Nakidnap ang asawa ko. Ang hinala ko ay ang taksi. Nalaman nilang buhay pa ako. Ang kapal naman nila. Nangahas talaga silang saktan si Yufen. Pagbabayarin ko sila nito. Boss, magpapadala ako ng investigador. Huwag, maaari silang mabalarm. Makinig ka sa akin. Magpadala ng ilang tao. Magtago sa lugar na ipapadala ko. Hintayin ang signal ko. Nakuha na, boss. Nangahas kang habulin si Yufen. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Bakit mo ako dinukot? Para sa asawa mong si Wang Ziguo. Wang Ziguo. Pinaghirapan ko. Alisin siya. Sino ang akalang mabubuhay siyang muli? Kasal lang kami sa papel. Walang saysay ang pagdukot mo sa akin. Talaga. Binigyan ko siya ng 20 minuto. Hindi pa rin siya dumating. Mukhang totoo ang sinasabi mo. Kung ganun, wala ka ng silbi sa akin ngayon. Pakawalan mo ako. Hinto. Wufang, pakawalan mo ang asawa ko. Baka hindi kita patay. Hinding-hindi. Pinakamatinding biro yan. Nasa akin ang asawa mo. Lumuhad ka. Huwag mo siyang pakinggan. Umalis ka na. Lumuhad. Gapyusan niyo siya. CJ. Pakawalan niyo ako. Ano naman kung ikaw ang boss? Susundin mo pa rin ang sasabihin ko. Huwag mong kakalimutan, kahit ganito, hindi ko siya pakakawalan. Loko-loko ka ba? Ano naman kung ginawa ko? Dapat hindi ka na muling nabuhay. Ang posisyong pinuno, dapat sa akin talaga yan noon pa. Wang Ziguo, patay ka na, kapag nawala ka na.
Una ko siyang bugbugin, saka papatayin. Sasama ang asawa mo, para samahan ka sa impyerno. Tigil, bitawan mo siya. Wang Ziguo. May huling habilin ka pa? Paano ka nakawala? Isang ordinaryong lubid lang. Akala mo ba ang pagiging boss ay ganoon kadali noong nasa border pa ako? Mas malala pa dyan ang pinagdaanan ko. Kunin siya. Paano nangyari ito? Akala mo talaga magpapabaya? Mayroon akong sniper sa paligid. Boss, maawa po kayo. Boss, patawarin niyo ako. Patawarin? Sinubukan mo akong patay at kinidnap mo ang asawa ko. Ngayon gusto mo, ng awa, maghintay ka na lang dito mamatay. Huwag kang matakot. Zigo, okay ka lang. Okay lang ako. Yufen, ang totoo, ako. Okay lang. Para sa akin. Ikaw ang tunay kong asawa. King Long. Boss, kinumpirma ko na si Wu Fang mula sa Shi Family Gang ang nagplano ng lahat. Ang Shi Family na naman. Ngayon hindi natin sila palalagpasin. Magbigay ng $1 billion na pabuya. Hanapin ang Shai Brothers. Opo, sir. Yufen, umuwi na tayo. Naghihintay si Yuhan para sa hapunan. Tara na.